May good news po ako para sa inyo mga ka-anxiety. Alam kong ito na yung hinihintay ng marami at pati na rin ako. Kasi may in-order ako last week at sa wakas dumating na rin yung gamot. Ano pong gamot ito? Gamot po para sa health anxiety. Diba? Ang ganda kasi isang iinumin lamang at tapos na yung kaba mo, tapos na yung pag-overthink, tapos na yung paulit-ulit na pag-aalala sa katawan. Isa pa ang kagandahan nito, FDA approved galing Estados Unidos at sinasabing ginagamit ng mga eksperto. So ayon sa napagbilhan ko, sabi niya isang dose lang daw, sapat na raw yung isang dose para bumalik yung normal state ng utak mo. Kasi nasa around 250 milligrams ata, tignan ko lang, 250 milligrams. So 'di ba parang may reset button yung utak, biglang mawawala yung takot in an instant. Maisipin niyo meron palang gamot. So, gusto niyo pong malaman kung anong gamot ito? So, ito po yung totoo, wala pong gamot, 'di ba? At kung may magsabi man sa'yo na, "Eto na yung hinihintay mong lunas," 'di ba, magduda ka na agad. Hindi masama yung gamot, yung masama yung mali yung pangako. Kasi yung anxiety, lalo na yung health anxiety, hindi naman nawawala yan sa isang tableta. At kapag naiintindihan mo kung bakit, doon pa lang talaga magsisimula yung totoong recovery. Sa health anxiety specifically, madalas hindi gamot yung kulang, kundi yung pag-unawa. Ang problema kasi, iniisip natin na ang anxiety ay parang infeksyon na kailangan patayin. But ang anxiety ay isang response ng ating nervous system. Hindi siya sakit na hindi siya bacterial, hindi rin siya virus. So ibig sabihin, may dahilan kung bakit ito nangyayari. Kapag hindi mo naiintindihan ang dahilan, kahit uminom ka ng kung ano-ano, babalik at babalik pa rin yung takot. Kaya maraming tao ang nagsasabi na, uminom na ako ng ganito, ng ganyan, pero anxious pa rin ako. Kasi hindi tinatamaan yung ugat ng problema. Ang ugat ay interpretation ng sensations at fear sa uncertainty. Ba kung paano mo binibigyang kahulugan yung mga bagay-bagay. Kapag malinaw ito sa'yo, nagsisimula ng humupa yung anxiety. So, hindi siya magic, but logical siya. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. For example, takot ka na baka yung sakit ng ulo mo ay aneurysm. Pero kung may kaalaman ka, alam mo naman na yung ang madalas na cause nito is dehydration, stress, 'di ba? Whereas, kung alam mo na yung aneurysm, yung cause talaga nito is uncontrolled hypertension, pero alam mo sa sarili mo that you have a normal BP, 'di ba? Anong dapat mong ipag-alala? Anong dapat mong ikatakot, 'di ba? Kasi nabasa mo lang sa Google, 'di ba? See, understanding education plays play major role in recovery. Kasi maraming bumibili agad kapag, kung anong nakikita nila sa online. Kasi gusto nila lang kasiguraduhan. "This cured my anxiety in 7 days. One pill, no more panic, doctor approved." Desperate ka kahit konting hope kakapitan mo. But I understand it, kasi galing rin ako diyan. Pero sa science ng anxiety tinatawag itong paulit-ulit mong sinasabi itong reassurance seeking behavior. Saglit ka lang kakalma, tapos babalik ulit yung kaba. Kaya kahit ulit bumili ka, ulit na mag-Google ka, ulit na magpa-check-up ka, 'di ba, hindi pa rin naa-address yung ugat. Ang ugat ay fear sa uncertainty, hindi kakulangan ng gamot. Ngayon, linawin natin, um, kailan ba talaga kailangan ng meds o ng medicine or medication? Hindi ko sinasabing bawal o masama ang gamot, baka sabihin niyo sa doktor niyo na, "Uy, si Health Anxiety Support Hub Doc, sabi niya bawal raw gamot." 'Di ba? If you have the means,
then go for it. Mag-meds ka if you have the means, if you have the financial resources. But in the long run, magre-rely ka ba rin? Basta merong mga pagkakataon talaga na kailangan kapag umabot ka na sa level ng disorder yung halos hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makatulog ng maayos for months, may frequent panic attacks ka na o may kasamang depression, 'di ba? Sa ganitong sitwasyon, medication can help stabilize the nervous system. Pero mahalaga, galing ito sa psychiatrist, hindi sa sarili mong diagnosis, 'di ba? Kailangan mong magkaroon ng, um, anong tawag diyan, ng reseta galing sa psychiatrist. Hindi dahil nakita mo lang sa Facebook, hindi dahil FDA approved automatic para sa'yo na o pinakita lang dun na, "Oh, gumaling ako sa anxiety dahil sa, gamot na ito." So, ang utak ay mas komplikado kaysa sa simpleng checklist lang. At kahit sa mga taong nagme-medication nga, hindi pa rin talaga doon natatapos yung recovery nila, 'di ba? Kahit yung mga psychiatrist nagsasabi sila na mas effective ang meds kapag may kasamang education at therapy. Kasi kung hindi mo pa rin naiintindihan yung kondisyon mo, matatakot ka pa rin sa bawat nararamdaman mo. Uminom ka man ng gamot, pero kapag may kabog yung dibdib mo, panic ka pa rin. So hindi nababago yung meaning na binibigay mo sa sensation. Dito pumapasok yung sistema, hindi yung paraang shortcut. System na inuulit-ulit hanggang matuto ang utak. Kapag na-acknowledge mo na, okay, anxiety lang ito, mas nagiging malinaw yung susunod na steps. Mas alam mo na kung ano yung susunod na hakbang. Hindi ka na basta-basta nagpapanik sa bawat nararamdaman, hindi ka na rin nago-Google ng symptoms for reassurance. Kasi alam mo na kung paano gumagana yung katawan under stress. Ang understanding ay nagpapakalma sa utak. Kapag may clarity, bumababa yung fear, yung part ng brain na responsible sa fear. Mas nagiging active ngayon yung logical part ng brain. So, hindi na nagre-rely on emotional basis. Hindi nawawala yung sensations, pero nawawala na yung panic response. At doon nagsisimulang gumaan yung pakiramdam mo. Kasi yung endless Google, pabalik-balik sa doktor, hindi naman siya masama, 'di ba? Hindi naman mali, pero naghahanap ka kasi ng certainty. Gusto mo ng assurance na wala kang malubhang sakit. Pero ang problema, walang perfect certainty sa katawan ng tao. Kahit ang healthiest na tao ay may random sensations. Kapag hinabol mo yung 100% certainty, mas lalo kang maa-anxious. Yun yung perfectionist thinking. Kaya imbes na reassurance seeking, ang kailangan mo ay yung tolerance o paano mo dapat magpakamartir ka sa uncertainty. Tanggapin mo siya sa kaloob-looban mo. Ito yung tinuturo ng proper anxiety recovery, hindi pag-iwas sa takot, kundi pagharap dito ng may tamang kaalaman. Kapag natutunan mo ito, bumabagal yung need mo for constant checking. Recovery from health anxiety is a journey. Walang shortcut. Hindi siya one pill, hindi siya one video, hindi siya one advice lang. Kailangan mo ng system na inuulit-ulit. System na may education, understanding, at exposure sa uncertainty. Kapag consistent ito, unti-unting natututo ang nervous system na safe ka kahit hindi ka nagsisearch o nagpapacheck agad. Diyan nagsisimula yung tunay na pagbabago. Hindi dramatic, stable, at long term. Kapag dumating man ang point na kailangan mo ng professional help, so
mas inform ka na, 'di ba? Alam mo na yung dapat gagawin. Kasi ang tunay na gamot ay hindi lang nasa botika, nasa paraan ng pag-iisip mo, sa kung paano mo iniintindi ang katawan mo, at sa system na sinusunod mo araw-araw. So tandaan mo na hindi ka sira, hindi ka mahina, hindi ka hopeless. Kailangan mo lang talaga ng tamang framework. It's parang 'pag gusto mo mag-diet, kailangan mo ng diet plan, kailangan mo ng framework, kailangan mo ng system na susundan, at gano'n din sa anxiety, you must follow a proper system. Kapag naiintindihan mo na yung anxiety, kapag mas nauunawaan mo na siya, hindi na ito kasing lakas ng dati, ba? Because, meron time talaga na bumabalik ito sa mga pagkakataon at na hindi natin inaasahan. But dahil nga now knowledgeable, you know what to do, hindi ka na madaling mag-panic. At doon mo mare-realize na yung hinahanap mo palang gamot ay clarity, hindi instant relief. Because yung mga gamot na yan, nagbibigay sa atin yan ng mga instant gratification. Binibigyan tayo ng pansamantalang ginhawa. But with knowledge, education, ito yung mga magsasalba sa atin, magpoprotekta sa atin in the long run. Mas makakapagbenepisyo tayo nito kapag meron tayo nito. Whereas medication is not bad, but it's an aid lamang, tinutulungan tayo nito, but it's nasa atin pa rin yun kung paano natin i-handle yung mga sarili natin.